tungkol sa kapistahan ng Puong Nazareno. Bakit po ba umano ang Nazareno ay itim? Ayon sa kanila. Noong Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa Quiapo, yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nazarene, na itim na Nazareno. Pagka black, itim talaga yan, kapatid namin. At ito po bang isinagawa? Prosesyon sa itim na Nazareno. Bakit po ang mga Katoliko ay nagpupunas sa mga imahen at lumuluhod sa harap ng imahen? Dinyos umano natin ang mga imahen. Kaya hindi po ikababanal kundi ikapagkakasala sa Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika Romana na pinaluluhod nila ang kanilang mga kaanib sa harap ng krus o larawan. Ito ang ating tatalakayin sa ating live streaming sa Pananampalataya at Katuwiran. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa kapistahan ng Nazareno dahil ito'y isa sa mga palaging paninira ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Bakit may prosesyon? Biblical ba ito? Mga kapatid, alam natin na ang kapistahan ng itim na Nazareno ay isa sa mga pinakamalaking pagdiriwang ng Santa Iglesia Katolika dito sa Pilipinas, kung saan milyon-milyong mga deboto ang dumagsa sa pagdiriwang ng kapistahang ito. Lalo na upang makiisa sila sa translasyon at prosesyon ng Puong Nazareno. Ito'y palaging inaatake ng mga anti-Catholic, lalo na sa mga kapatid natin na mga born again, sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah at iba pa. Ito'y palaging inaatake nila sa ating mga kapatid. At dahil dito, ito'y palaging tinuligsa ng ating mga kapatid, lalo na itong prosesyon na para sa kanila, sa mga kapatid natin, ang prosesyon umano ay isang pagsasamba ng Diyos-Diyosan. Pero hindi po yun totoo. Marami talaga ang nahulog sa maling akala, mga kapatid. Dahil para nating mga Katoliko ang prosesyon, ay maituturing din ito, mga kapatid, na isang pasalamat at pagpupugay ng Diyos. Isang pasalamat sa lahat ng mga biyayang pinakaloob sa Diyos sa atin, sa pagmamahal niya sa atin, at sa pagbibigay niya ng katuparan sa bawat hinihiling ng mga tao, mga kapatid, na dumadalangin sa Diyos mismo. Isang matibay na patunay rito, mga kapatid, ang milyon-milyong deboto na dumagsa sa prosesyon. Dahil itong mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, pag magigipit ang sulpot na sikta, sa ribulto kumakapit. Mula pa noon, ang pagsagawa ng prosesyon, na ito'y palaging tinuligsa sa ating mga kapatid. Kung tingnan natin ang kasaysayan, tinipon ni Haring David
ang mga Israelitas upang kunin ang kaban ni Yahweh, yun pong Ark of Covenant, at isinakay sa isang karo o yung kariton. Dinala yun at iniwan sa sangbayahan ni Obed-Edom. Kung tingnan niyo ang mabasa, mga kapatid, sa unang Kronika, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 8, meron talaga silang isinagawa na prosesyon. Sa Old Testament ay may mga imahen yon ng mga kerubin. Ang kanilang isinagawang prosesyon ay yung kaba ng Panginoon. At kung tingnan natin ang Biblia, napakalinaw po na ang naturang kaban ay meron pong imahen o larawan ng mga kerubin. So balikan po natin, mga kapatid, ang talata sa Biblia kung ito po bang prosesyon ay napaka-biblika. Unang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 14 hanggang 16 sa magandang balita. Biblia, tingnan niyo. Ulitin ko, Unang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 14 hanggang 16. Kaya nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaba ng tipa ni Yahweh, ang Diyos sa Israel. O anong ginawa nila? Sa 15. Tinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuwat ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Baka hindi nila nabasa ito. Tingnan nyo nga ang inyong Biblia, Unang Kronika 15:14. Utos ng Diyos na papasanin, mga kapatid, ang naturang kaban. Yung prosesyon na nangyari na ipinakita ko kanina, hindi yun ngayong taon, ha? File na yon. Dahil may pagbabago sa selebrasyon ngayong taon, mga kapatid, dahil sa pandemya. Alam nyo ba, mga kapatid, na isa sa mga paulit-ulit nila na mga atake sa ating pananampalataya, bakit umano negro ang ating Panginoong Hesukristo sa buong Nazareno, na hindi naman umano maitim ang mga Israelita? Dahil daw noong Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa Quiapo, yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nazarene, na itim na Nazareno. Pagka-black, itim talaga yan, kapatid namin. Ang itim na Nazareno, mga kapatid, nasunog po. Kaya napakasimple lamang ang sagot sa tanong, bakit maitim? Dahil ito'y dumadaan na sa sunog. Iba-ibang teorya kung bakit itim ang kulay ng imahe ni Jesus na nagbubuhat ng krus patungo sa kanyang kamatayan. May ilan na ikinokonekta ito sa alamat ng sunog na nangyari sa Galyon at sa ilang beses na pagkasunog ng simbahan. Kaya nagiging itim. Meron bang nasunog at ang resulta ay magiging puti? Kaya nga maitim. Sa Israelita po ba, wala po bang maitim? Napakalinaw po na may tinatawag na Black Hebrew Israelites, mga kapatid. Kaya mali yung konklusyon nila na walang maitim. Si Haring Solomon kasi ay Israelita. At kung titignan natin, mga kapatid, ang Biblia, mabasa natin sa Song of Songs, chapter 1, verse 6. Gaze not upon me, for I am dark, because the sun has scourged me. Makita po ninyo, mga kapatid, ang sinabing because I am dark. Sa iba pong salin, because I am black. Sa Hebrew, ang nakasulat po sa dark ay tinatawag itong Char-choreth. Ang salitang Char-choreth ay nangangahulugan na blackish. Napakaitim. Ngayon,
Bakit po ba isinagawa natin na representasyon itong itim na Nazareno, mga kapatid? Para maalala natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Kaya may pagdiwang tayo sa pamamagitan ng itim na Nazareno na pumapasa ng cross, ay nagpaalala ito sa atin, mga kapatid, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay sa cross. Ginawa ito upang paalaala sa ating Panginoong Hesus. Kung tingnan po natin ang mabasa sa Josue, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Joshua chapter 4, verses 6 up to 7. That this may be a sign among you, that with your children, as their fathers in time to come, saying that, do you mean by these stones? You shall answer them, that these waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord, when it passed over the Jordan. The waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for the memorial to the people of Israel forever. Napakalinaw, mga kapatid, na ang mga batong ito ay magiging paalaala. These stones shall be for a memorial to the people of Israel forever. At makikita din natin, mga kapatid, na sa Hebreo na salita, itong tinatawag na sikron, na nangangahulugan na ang sumusunod ay memorial o reminder o remembrance. So, kung yung mga bato, pinayagan ng Diyos na magsilbing alaala sa ginawa niya sa mga tao, ito pa kayang itim na Nazareno, mga kapatid, na nagpaalaala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa cross para sa kaligtasan nating lahat. Tingnan natin ang mabasa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang mamamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. See? Napakaklaro, mga kapatid, na ipinadama ng Diyos para sa atin ang kaniyang pagmamahal at ibinigay ang kaniyang anak at buhay nito. Ayon sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, kung hindi umano natin diniyos itong itim na Nazareno, bakit daw umano pinoprosesyon natin? Bakit umano isinagawa natin ang prosesyon kung hindi talaga natin diniyos? Bakit? Nang nabasa natin, mga kapatid, kanina ang mga talata tungkol sa prosesyon. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nag-utos na yung kanilang ipinoprosesyon ay ginawang idol. Mali, no? So, una, sa pamamagitan ng prosesyon, mga kapatid, inilarawan ng itim na Nazareno ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y namatay sa cross para mawasak niya ang kapangyarihan ng demonyo. Siya ay may kapangyarihan diyan sa kamatayan ayon sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 15 sa Good News Bible, mga kapatid. And on that cross, Christ freed himself from the power of the spiritual rulers and authorities. He made public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. Naku, napakalinaw. Anong sinabi? In his victory procession. Oh. So, ibig sabihin, mga
mahal nating kapatid na nagsubaybay at nagnood, ang prosesyon na nauukol para sa Diyos ay dapat makita ng lahat ng mga tao kagaya ng ginawa ng mga Katoliko. Bakit? Ay, balikan natin mga kapatid ang mabasa sa Psalm chapter 68 verse 24. O God, your march of triumph is seen by all. The procession of God, my King, into His sanctuary. Napakalinaw mga kapatid na ano palang ibig sabihin ng prosesyon ayon sa Salmo Kapitulo 68:24. O God, your march of triumph is seen by all. The procession of God, my King, into His sanctuary. At isa sa mga dapat ipinakita ay yung ipinakilala ang kanyang pagmamahal. Ano po ba ang isa sa mga pagmamahal na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin? Kung itataas natin mga kapatid ang mababasa natin sa Psalm chapter 68 verse 24 ay mababasa natin sa talatang 19 ang ganito. Praise the Lord, who carries our burdens day after day. He is the God who saves us. So, napakalinaw na siya ang Diyos na lumigtas sa atin. Dala natin araw-araw ang pasanin nating hawak. Hindi ba ganon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating lahat? Ayon sa San Juan 19:17, carrying the cross by himself, he went to the place called Place of the Skull, in Hebrew, Golgotha. Iyon ang mabasa natin mga kapatid sa John chapter 19 verse 17. Nakita niyo sa screen. Ano ang inilarawan ng itim na Nazareno? Hindi ba ang pagpasan ni Kristo ng cross dahil sa ating kasalanan? At isa pa, ang itim na Nazareno ay nagpaalaala natin mga kapatid ng pagdurusa dahil sa matindi ang pagdurusa na naranasan ni Jesus sa pamamagitan ng cross dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 53, versikulo 4. Sinalaysay ni Job mga kapatid ang kanyang sarili dahil sa pagdurusa sa kanyang naranasan. Ano po ba ang nangyari? Kung tingnan natin ang Hebrew English Bible sa Job chapter 30 verse 30, ito po ang mabasa natin. My skin turns black and falls from me, and my bones torn with heat. Ngayon, bakit nakasentro ang panalangin umano ng mga Katoliko? Lalo na sa itim na Nazareno. Gayong, kakahoy lang man yan. Ayon sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Sa dami ng pinagdaanan ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa kanilang buhay, lalo na nitong panahong pandemya mga kapatid, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, yung mga paghihirap ay dapat nilang maging inspirasyon ang pinagdadaanan ng ating Panginoon Hesukristo noong naghihirap din siya sa pamamagitan ng cross upang sa ganon ay mabigyan sila ng lakas sa buhay para magpatuloy at huwag sumuko sa mga pagsubok. Kaya kita natin, pakita ko sa inyo. Ito
sila ay talagang namamanata, mga kapatid. No? Ang sabi naman ng iba, bakit po kayong mga Katoliko nagsagawa ng hihipo umano sa mga larawan, mga imahen, lalo na sa Puong Nazareno? Tingnan niyo mga kapatid ang Mateo Kapitulo 9, versikulo 20 hanggang 22. Habang sila'y lumalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taonang dinudugo at hinahawakan ang laylayan ng kaniyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kaniyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kaniya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka sa inyong pananampalataya. Noon, gumagaling ang babae. Di po ba? Sa pamagitan ng paghawak sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang yan. Tingnan niyo ang nakasulat sa Gawa ng mga Apostles. Gawa, Kapitulo 19, versikulo 12. Di karaniwan ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kaya, kahit na ang panyo o damit na ginagamit niya ay dinala sa mga may sakit, at gumaling ang mga iyon at iniiwan din sila ng mga masasamang espiritu. Di ba? Napakalinaw mga kapatid na ito pa lang, pagpupunas gamit ang panyo, napaka-biblical pala yun. So milyon-milyong mga debuto, mga kapatid, ang nagpapanata dahil sa dami ng pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya, mga kapatid. Grabe talaga. Mga pagsubok na ating hinaharap, ginawa nating inspirasyon ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng cross, upang tayo'y mabigyan ng lakas sa buhay para magpatuloy tayo at huwag tayong sumuko sa pagsubok. Ayon sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 2, ituon natin ang ating panalangin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinakahiya ang mamamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. See? Napakalinaw mga mahal na kapatid kung saan natin ituon ang ating pananampalataya. Ituon natin ang ating mga panalangin kay Jesus, dahil hindi niya ikinahiya ang pagdurusa sa cross, at hindi dapat tayo mahiya sa mga problema na dumarating sa ating buhay dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, dahil ang mga kasakitan ay may purpose yan sa buhay natin. Tingnan niyo ikadawang Timoteo Kapitulo 2, share the suffering of Christ as a loyal soldiers of Christ. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga kasakitan natin ay may purpose. Ano po bang purpose? Batay sa doktrina ng Simbahang Katoliko. Una, purgative suffering. Ikalawa, unitive suffering. Ikatlo ay redemptive suffering. So may purpose pala. Kaya nga,
Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you want to follow me, then take up your cross. Mga mahal na kapatid, ang pagdiriwang natin sa Poong Nazareno ay nagpaalala, are you willing to follow Christ? Then, take up His cross. Dalawa lamang ang pwedeng mangyari sa ating buhay ngayon. To suffer with Christ and to suffer without Christ. Manalangin tayo. In nomine Patri, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa sunod. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Diyos, paghahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tunay niyo, tinugdan sa pagtuo. Atong isang iyaw ang pagtuo ni Kristo, ang bugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos mong kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Tawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan.